Dako naman po tayo sa La Union kung saan may mga ilog ng umapaw na nagdulot na ng mga pagbaha. Para sa Update Live, mula sa San Fernando City sa La Union, may Express Report. Si Mon Gualvez. Mon, nasaan ka ba ngayon? Parang ang dami ng mga tents dyan. Ano ba yung mga evacuees ba yan? Tama ka dyan, Ruth, no? Nasa isang evacuation center tayo. Isa to sa pinakamalaking evacuation center dito sa lungsod ng San Fernando sa La Union para nga sa mga residenteng voluntaryo ng lalo na yung mga nakatira sa may coastal areas. At kasabay nito, talagang kaliwat ka ng baha at pag-apaw ng ilog ang mga naranasan o epekto dulot ng bagyong Maymay dito sa probinsya. Umapaw na ang Toro River sa bayan ng San Juan, kaya ang overflow Santa Rosa Bridge sa lugar halos hindi na makita matapos malubog sa tubig. Kapansin-pansin ang malakas na ragasan ng tubig sa ilog. Ang problema, nasa 5 barangay ang halos na isolate o hindi agad makatawid dahil isa ito sa kanilang pangunahing daanan papasok at palabas. Sabi ng San Juan MDRRMO, kaninang madaling araw lamang daw nang biglang tumaas ng mabilis ang tubig. Isa sa mas nagpadami raw ng tubig dito yung bumagsak na ulan din sa mga bundok na sakop na ng ibang bayan. Kaya marami ring mga inanod na iba't ibang debris gaya ng mga sanga ng puno at iba pang halaman. Idagdag pa yung putik na naiipon sa mismong tulay. Nang sandaling bumaba ang level ng tubig, mano-mano nang inalis ng mga otoridad ang mga kahoy na naipit dito. Aminado ang mga tauhan ng munisipyo, hindi nila pwedeng basta-basta daanan ng overflow bridge sa ganitong sitwasyon. Pakinggan natin ang pahayag ng San Juan MDRRMO. High risk po ang ating sitwasyon, kaya gusto natin safe ang lahat. Sa sobrang lakas po ng karet at yung hindi natin natakita sa ilalim, yun po yung aming kailangan i-calculate. Yan po yung kanilang main access going out. Pero meron po silang alternate roads, pero malayo na po ang kanilang lalakbarin. Kailangan nilang dumaan doon sa kabilang town. Samantala, muli namang binahang bahagi ng Quezon Avenue sa San Fernando City. Umabot hanggang gutter deep ang taas ng tubig dahil sa walang tigil din na pag-ulan. Ito ang kaparehong National Highway na binaha rin nung Lunes dulot naman ng habagat. Kaya kanina, nakabantay na ang mga tauhan ng DPWH sa lugar para masigurong wala nang nakabara sa mga kanal at makadaloy kaagad ang tubig. Ruth, mabalik ako dito sa isang evacuation center dito nga sa San Fernando City kung saan 2 barangay ang nag-occupy, no? Barangay Poro at Barangay San Agustin. Actually, itong mga tents na ito, ang kinikater nila ay nasa 120 na families o katumbas ng mahigit 300 pamilya. Siguro nagtataka kayo bakit parang konti lamang yung individuals. Dahil minsan yung isang pamilya, isang tao lamang dahil yun yung mga dalas, mga senior citizen, mga kababaihan na nauna nang ipinalikas ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa isang tent, nasa 6 hanggang 8 pamilya muna ang nagsisiksikan at hindi muna sila umuuwi sa kanilang mga at hindi pa umuokay yung lagay ng panahon dahil tuloy-tuloy pa nga rin yung mga pag-ulan. Samantala, pinangangambahan naman ng Office of Civil Defense Region 1 yung mga posible daw na mangyaring landslides at flash floods sa mga susunod na araw. Wag naman daw sana dahil saturated na raw yung mga bundok dahil na rin sa sunod-sunod na mga araw na walang tigil nga ang pag-ulan. Ruth? Mon, yung bukod sa pinakita mo sa amin kanina, yung overflow bridge, ano ba ang ibang nakita mong pinsala sa pag-iikot mo dyan sa probinsya? Well, technically, Ruth, halos mga baha rin ang mga nadanas no, ng iba pang mga bayan dito sa La Union, gaya sa Caba, at meron din sa Bawang at sa Nagilian. Yan yung mga ilang bayan pa dito sa probinsya na naka-receive ng mga pagbaha. May mga minor na landslides pero hindi naman ito naka-apekto masyado sa mga kabahayan at mismo sa mga kalsada. Kaya passable pa naman so far lahat din ng mga lansangan dito sa lugar. Ang pinangangambahan kasi nila yung pagtutuloy-tuloy nitong buhos ng ulan dahil hindi man umapo na underwater system ng probinsya at yung drainage system nga nila na kumbaga nabubulunan daw sa dami ng volume na bumubuhos dito. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa San Fernando City, La Union.
Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.